Maraming salamat po sa Team Gentry. Ay sinusundin. Ito na. Ito na. Hindi pa man tumutunog ang unang pito, halos wala nang mapaglagyan ng mga tao. Sa bawat sulok ng Mendez covered court, iisa lang ang direksyon ng mga mata. Lahat ay naghihintay sa huling kabanata ng liga. Alam naming hindi magiging madali ang araw na ito. Daang tao ang inaasahang manood. Kasabay ng ingay ng suporta ay ang responsibilidad na panatiling ligtas at maayos ang bawat isa. Kaya bago pa man magsimula ang laban, humingi agad kami ng rest back. Hindi para makipag-away, kundi para mapanatili ang kapayapaan. Nagkaisa ang iba't ibang grupo ng basketball sa Mendez. Ang Anuling Sports Association, Tito sa Falukpok, Mendez Weekend Papawis, at ang mga orihinal na miyembro ng One Mendez Basketball sa pamumuno ni Sir Mico Arandia. Matagal nilang pinag-usapan ng bawat posibilidad, bawat galaw, bawat desisyong maaaring makaiwas anumang aberya. At doon ko nakita ang isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Hindi na mahalaga kung sino ang organizer, hindi na mahalaga kung sino ang galing sa isang barangay. Sa araw na iyon, iisa lang ang kulay ng lahat, ang kulay ng pagkakaisa. Sa umpisa, hindi naging madali ang lahat. Sa dami ng tao, halos wala nang madaanan, bawat espasyo ng covered court ay napuno. Hanggang ang mga paa ng mga manonood ay umabot na sa mismong guhit ng court. Pero sa gitna ng napakaraming tao, mas nanaigang disiplina. Dahil sa pagtutulungan ng mga peacemaker at iba-ibang grupo, unti-unting naayos ang bawat pwesto. Walang nagtulakan, walang nagunahan, ang bawat isa ay nagbigay ng espasyo upang ang lahat ay makasaksi ng isang makasaysayang laban. Isa itong eksenang sanay maging pamantayan ng mga susunod pang liga. Hindi lang sa dami ng tao, kundi dahil sa pinakita ng mga taga Mendez na kaya nilang magsama-sama para sa isang layunin. Habang umiingay ang buong court, may isang mensaheng tumatak sa aking isipan. Galing sa isa sa mga haligi ng One Mendez Basketball, si Vice John Mojica. Pangalawa, wala na mong gestures, wala mong dirty finger, wala mong ganyan. Okay? Kasi, ano po yan? Nakaka-SKT po ng ulo. At saka po, pinakamahalaga, marami po tayong batang nanonood. Baka po kasi maisip nila, Maraming bata ang nanonood ngayon. Sila ang susunod na henerasyon, kaya ang pinakamahalagang maipakita natin ay hindi lang kung paano manalo, kundi kung paano rumispeto. At totoo nga, bawat sigaw, bawat palakpak, bawat emosyon na sa loob ng court ay may mga batang nakamasid. At maaaring ang mga eksenang ito ang kanilang dalhin hanggang sa kanilang paglaki. At magsisimula na ang pinakahihintay na laban. Kinausap muna ang mga manlalaro, hindi tungkol sa estratehiya, hindi tungkol sa puntos, kundi tungkol sa respeto. Na anuman ang maging resulta, basketball ang manaig, hindi ang init ng ulo. Pagkatapos ng huling paalala, tumunog na ang pito. Isang laban ang nagsimula, ngunit isusulat sa kasaysayan ay higit pa sa magiging kampyon. Ito ang gabing pinatunayan na ang Mendez na kapag nagkaisa ang komunidad, mas malaki ang may papanalo kaysa anumang tropeo. Sa pagbubukas ng laban, kapansin-pansin ang magandang depensa ng parehong koponan. Sa bilisang laban, bawat posesyon ay mahalaga at bawat tira ay pinaghihirapan. Parehong nagpamalas ng matibay na depensa, kaya walang koponan agad na nakaalagwa sa unang 6 na minuto ng laro. Sa panig ng hard work, si Jason De La Cruz ang unang nagningning habang hirap makahanap ng ritmo ang opensa ng Anuling. Patuloy siya nagbibigay ng mahalagang puntos at enerhiya para sa kanyang kupunan.
Ngunit unti-unting nabago ang ihip ng hangin nang pumasok ang sixth man of the league, si M. Boots Rosas. Siya ang naging mitsa ng muling pagliyab ng opensa ng Anuling. Sa kanyang agresibong laro at walang takot na pag-atake, unti-unting nabuhay ang kanilang kampanya. Subalit habang papalapit ang pagtatapos ng unang yugto, muling bumilis ang opensa ng hard work. Tumaas ang kumpiyansa ng buong kupunan, lalo na ni Justin Eugenio, na nagpakawala ng isang tres, isang tira na hindi karaniwang bahagi ng kanyang arsenal, ngunit dumapo sa tamang oras. Hindi rin may kakailangang disiplina ng depensa ng hard work laban sa pangunahing sandata ng Anuling na si Kylie Lipardo. Sa bawat hawak niya ng bola ay agad siyang sinasalubong ng double team, dahilan upang mapilitan siyang ipasa ang bola sa kanyang mga kakampi. Ngunit sa kabila ng mga pagkakataong iyon, hindi nilalubos na pakinabangan ng mga opensa. Mabuti na lang para sa Anuling, naroon si M. Boots Rosas na patuloy na bumubuhat sa kanilang opensa at nagbibigay ng pag-asa sa kanilang kampo. Sa pagtatapos ng first quarter, hawak ng hard work ang Kalamangan, 17-10. Pagsapit ng second quarter, unti-unti nang nakita ang tunay na anyo ng hard work. Itong larong matagal nang hinihintay ng kanilang mga taga-suporta. Ang lakas na matagal nang pinag-uusapan sa papel ay isa-isang lumalabas sa loob ng court. Sa dami ng kanilang sandata, nagsimulang umikot ng maayos ang bola. Magandang pasa, tamang galaw at disiplinadong opensa ang naging susi upang unti-unti silang makalamang. Ngunit sa kabila namang panig, tumanggi namang sumuko ang Anuling. Si M. Boots Rosas pa rin ang naging puso ng kanilang opensa. Sa bawat pagkakataon, siya ang nagbibigay ng buhay at pag-asa upang hindi tuluyang mabaon ang kanilang koponan. Nariyan din si Aldrin Katapat na nagbigay ng mahalagang puntos at suporta sa tamang oras. Sa kabila ng kontrol ng hard work, sa malaking bahagi ng quarter, hindi pa rin sila nakakampante. Alam nilang anumang sandali ay kayang bumalik ng Anuling sa laban. Dahil kahit hindi bumabagsak ang mga tira, nananatiling matatag ang kanilang puso at tiyaga at unti-unti nilang kinakain ang Kalamangan. Sa pagtatapos ng first half, 5 puntos lamang ang pagitan ng dalawang koponan. Malayo pa ang laban at malinaw na wala pang gustong bumitaw. Sa pagsisimula ng third quarter, parang bumalik ang laro sa unang mga minuto ng laban. Matinding depensa pa rin ang ipinamamalas ng magkabilang koponan. Bawat puntos ay kailangang paghirapan, walang libreng pagkakataon. Ngunit isang hindi magandang balita ang bumungad sa kampo ng Anuling. Ang kanilang pangunahing sandata na si Kylie Lipardo ay iniinda na ang kanyang injury, dahilan upang mailimitahan ang kanyang galaw at mabawasan ang kanyang karaniwang agresibo sa laro. 3 minuto pa lamang ang lumilipas nang dumating ang isang mahalagang pangyayari. Ang sentro ng Anuling at miyembro ng middle second team, si Jack Lipardo, ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Sa init ng laban, minsan ay nadadala ng emosyon ang isang manlalaro, at sa ganitong klaseng finals, ang bawat maling desisyon ay may kapalit. Dahil sa kakulangan ng karanasan sa ganitong kalaking entablado, napilitan siyang maupo sa bench sa mahalagang minuto ng laro. Sinamantala ito ng hard work. Nang mawala ang pangunahing sentro ng Anuling, nagsimulang maghari ang kanilang mga big man sa loob ng pintura at lalo nilang pinalaki ang kanilang Kalamangan. Ngunit kung may isang bagay na hindi kayang sukatin sa scoreboard, iyon ay ang puso ng Anuling. Sa kabila ng injury, foul trouble at mga pagsubok, tumanggi silang sumuko. Isa-isang nag-step up ang kanilang mga manlalaro upang punan ang kakulangan ng kanilang mga pangunahing armas. Sa pagtatapos ng third quarter, 12 puntos ang lamang ng hard work. Isang malaking agwat, ngunit sa isang finals, hindi pa yun sapat para sabihin na tapos na ang laban. At ngayon, narito na tayo sa huling yugto ng laban. Isang quarter na magtatakda kung sino ang uusad sa kasaysayan at sino ang uuwi na may panghihinayang. Para sa Team Anuling, mula ng bukas, ito na ang kanilang huling pagkakataon, kaya bawat opensa at bawat depensa ay kailangang ibigay ang lahat. Sa pagbubukas ng final quarter, agad nagpakita ng matinding determinasyon ng Anuling. Magandang opensa ang agad nilang ipinamalas, sinabayan pa ng matatag na depensa at tila ayaw nang magbigay ng kahit 1,000 puntos. Ngunit sa pinakamahalagang sandali ng laro, yung taong unti-unting nagpakitang gilas, si Jason De La Cruz.
Isa-isang bumabaon ng kanyang mahihirap na tira at sa basket ay tila unti-unting sumisira sa pag-asa ng kanyang kalaban. Hindi lang puntos ang kanyang ambag, ang kanyang walang sawang hustle sa magkabilang dulo ng court ang lalo pang nagbigay ng enerhiya sa kanyang koponan. At nang dumating ang isang napakalaking 3-point shot ni Kurt Pereña, tuluyan ng umalagwa ang kanilang kalamangan. Isang dagundong ng sigawan ang bumalot sa buong Mendez covered court habang ramdam ng bawat manonood na papalapit na ang isa sa mga pinakamakasayang pagtatapos ng liga. Dahil sa mabilis na paglayo ng kalamangan ng Upli, napilitan ng Team Manuling na humiling ng timeout upang maputol ang kanilang matinding momentum. Sa puntong ito, malinaw na nakikita ng tunay na lakas ng Upli, hindi lang dahil sa husay ng bawat manlalaro, kundi dahil sa kanilang pagkakaisa at disiplina sa loob ng court. Sa likod ng lahat ng ito ay ang dalawang veteranong strategist, sina Coach Mike at Coach DJ. Sanay na sila sa mga ganitong sitwasyon. Alam nila kung kailan kakalma, kailan lulusob at kung paano gumawa ng kasaysayan. At hindi ito basta-bastang sinasabi. Mula pa noong panahon ng Batang Red Bull, napatunayan na nila ang kanilang kakayahan. Sa kauna-unahang Novice Division League sa Mendez, sila ang nagkampiyon. Sa kauna-unahang Elmer's Cup, muling itananghal na kampyon ang Upli sa ilalim ng kanilang pamumuno. At maging sa kauna-unahang Mayor's Cup, sila pa rin na nagtimon sa koponan. Ngayon, sa pagbabalik ng isa sa pinakamagandang basketball league sa Mendez, muli silang nasa bingit ng panibagong kasaysayan. Isa itong patunay na ang matagal na nilang samahan, ang tiwala sa isa't isa at ang karanasang pinagugutan sa loob ng maraming taon ay isang pundasyong hindi madaling mabuwag. Sa muling pagpapatuloy ng laban, lalo pang hinigpitan ng Upli ang kanilang depensa. Bawat possession ay pinagtatrabahuhan, bawat bola ay pinaglalaban. At muli na namang dumating ang sandaling nagpayanig sa buong Mendez covered court. Isang dagger 3 mula kay Jason De La Cruz ang bumaon. Sinundan pa ng isang napakahirap na fadeaway shot na tuluyang nagpabagsak sa balikat ng Team Manuling. Habang unti-unting nauubos ang oras ng game clock, naging malinaw na ang magiging wakas ng laban. At nang tumunog na ang huling buzzer, Hardwork Upli ang opisyal na itinanghal bilang kampiyon ng 1MB League 2026. Isang makasaysayang pagtatapos, isang gabing puno ng sigawan, luha, yakapan at emosyon. Doon lubos na naipakita kung bakit hard work ang salitang nakaukit sa kanilang mga jersey. Dahil bawat tagumpay ay pinaghihirapan at hindi kailanman ibinigay ng libre. Ngunit ang laban na ito hindi lamang kwento ng isang kampyon. Isang taos-pusong saludo rin ang nararapat sa Team Anuling. Ipinakita nila ang puso ng isang tunay na mandirigma. Hanggang sa huling segundo ay hindi sila sumuko at hanggang matapos ang laro ay nanatili sa kanilang tabi ang kanilang mga taga-suporta. Ano man ang naging resulta, asno silang lumabas ng court, dala ang pagmamalaki sa kanilang koponan. Bilang pagtatapos ng makasaysayang serye, iginawad ng kauna-unahang Ramil Firma Finals MVP Award. Ang parangal ay pinagkaloob mismo ni Benson Firma, kapatid ni Ramil Firma at isa ring alamat ng Mendez Basketball. Isang napaka-espesyal na sandali na lalong nagbigay ng kahulugan sa gabi ng kampyonato. At sa pagtatapos ng lahat, hindi lang isang liga ang natapos, isang bagong kabanata ang naisulat, isang kwentong mananatili sa alaala ng bawat manlalaro, bawat mga tagahanga at bawat Mendeseño. Isang kasaysayang habang buhay ng nakaukit sa puso ng Mendez Basketball.